Good morning mga ka-ITF. January 29 na ngayon. Maaga akong nagising kasi may in-applyan akong job posting. Ngayon, ang sabi niya, January 29, Philippine time, alas 8 daw ng umaga. Wala naman siyang link na binigay sa akin para mag-meet kami. Wala naman siyang Zoom link na binigay or anything. So, maaga ako nagising. Kaso, eto pa rin, di pa nawawala yung sipon ko. Iinom nga ako ng pansipon ngayon. Ayun nga. So, sa mga aspiring ETF na mga gusto po, yan. Luzon, Visayas, Mindanao, available naman ang ETF, no? Lalo na po sa NCR. Napakadaming NCR na tumatanggap ng ngayon, ETF program. So, ano nga ba yung ETF? So, ulitin natin yan. Ang ETF po ay Expanded Tertiary Education Equivalency Accreditation Program. Yan yung ETEAP. So, paano nga ba mag-apply ng ETEAP? So, kailangan 23 years old and above ka. At least high school graduate or K-12 graduate, no? So, yung K-12 kasi, yan na yung ngayon, high school graduate yun. Senior high ang tawag. Pero noong kabataan namin, kailan ba nag-umpisa ang parang year 2000, no? Parang something ganun. Di ko po matandaan. Basta high school graduate, old curriculum, at saka K-12 graduate, at least graduate po kayo ng mga yan. Kasi kapag po hindi, kailangan nyo pang mag-take ng ALS, no? Kailangan graduate na kayo ng high school, old curriculum, or K-12. Tapos, 23 years old and above. And, yung isa pang requirements ng CHED is at least 5 years experience, no? Kailangan po 5 years work experience pataas. So, kung saan po kayo nagwo-work ngayon, yun po yung magiging experience nyo. For example, nagwo-work ka sa office. So, ano ba yung office na pinagtatrabahuan mo? Sa munisipyo ka ba? So, sa munisipyo, office work yung kailangan mong i-take. BSOA, something ganon. Tapos, para naman po pala doon sa mga nag-aalala about doon sa tuition, may mga ino-offer naman yung mga eskwelahan na mga minimum subjects to enroll. Like for example, sa PUP nga po, ang minimum subject to enroll niya, kasi ang pagkakaalam ko po sa mga subject na kukuhanin natin is mga major na lang. Major na po agad siya. Wala na pong minor subject doon sa mga makukuha natin na sa mga ETF. Kasi ang alam ko, lahat po ng kukuhanin na ng ETF, ay puro major subject na yun. Kasi nga, di ba yung mga minor subject ay na-experience na natin. Yan yung mga work experience natin. So, yung mga major subject, yan na po yung iti-take natin. Ganon. So, ngayon, para doon naman sa mga nag-aalala para sa tuition, like kagaya nung isang nag-comment dyan, nagpa-compute kasi siya. So, ang na-compute yata niya, parang aabutin daw ng 120K. So, yun po, yung kabuuan siguro yun. Kasi ganito yan. Kapag kabuuan ay kinuha mo buo yun, for example, 20 units, 20 subject, kailang units yun. Sa 20 units times 3 units, 20 subject, sorry. 20 subject times 3 units, 60 units. Kung example na lang natin, ang per unit mo ay 1,600. Siyempre, aabutin ka agad ng 96,000 yung subject. Yun. Di ba? Hindi naman po ganun yung gustong
gusto kong iparating na ganyan, no? So, yan po ay computation ng buong subject nyo lang po yon. Hindi po natin inuobliga na ganun po kaagad yung kuhanin ninyo, no? So, kagaya nga po dun sa PUP, mayroon po siyang 5 subject na minimum to enroll. So, for example naman, no? For example lang, meron tayong 5 subject times 3 units. 15 units. Example natin, ang per units mo ay 1,600. O, di meron ka 24,000. Diba? Sa isang subject yun. Isang SEM yun. Isang SEM. Ngayon, ingay ng aso. So, tuloy tayo. May tinatahol yung aso. Kala ko naman kung ano yung ano pala ng kambing. So, yun nga. Kasi kapag in-enroll mo yung buo mong subject, syempre mahirapan ka sa pagbabayad. Lalo na kung wala ka talagang nakalaan na pera para doon sa subject mo na yon. So, ganito po ang gagawin natin, no? Para po hindi kayo mahihirapan. Ang gagawin nyo po, mag-minimum 5 subjects lang kayo. Tatanungin nyo po doon sa kasi ako, ganito po ang sinabi ko nung nag-enroll ako. Ilang subject yun sa akin, sir? 11 subjects daw. So, times mo sa 3. O, di malaki yung babayaran ko. Sabi ko, pwede po bang paano po yun, sir? Pwede bang mahati-hati yan? Sabi ko, oo naman, pwede. So, minimum 5 subjects po tayo, sabi ka no. O, di, i-enroll mo yung 5 subjects. Alam nyo kung bakit. Kaya kayo sinasabihan na i-enroll nyo yung 5 subjects. Ang importante kasi dyan, nakapasok na kayo sa university na yun. Yun ang pinaka-importante. Kasi na-assess na kayo. Ang importante, nakapasok kayo dun sa university na yun, may chance na kayo. Diba? Yun na yung chance nyo na nandun na kayo sa university na yun. Hindi mo na kailangan na maghanap pa ng ibang university. Ngayon, nakapasok na kayo, kukuha kayo ng 5 subject. Bakit mo mamadaliin yung sarili mo kung hindi mo kayang tapusin yung subject na yon? Kung hindi mo kayang tapusin sa isang taon, di ba? Pwede naman tayo, for example, 20 yung subject mo. O, 5 sa first sem. 5 sa second sem, edi naka-1 taon ka na, naka-10 ka na. O sa susunod na naman, na taon, 5 ulit. Sa susunod ulit, 5 ulit. O natapos mo yung 20 subjects na yon. Diba? So yun po yung sinasabi ko. Kaya dapat pag nabigyan kayo ng chance na na-assess na kayo, na diretso na kayo, mag-enroll na kayo. Kasi chance nyo na yun na makapasok sa university na yun. Diba? Yun yung iisipin nyo. Unang-unang isipin natin yun. Kasi bakit? Abay, napakahirap pumasok sa mga university. Alam nyo ba yun? Napakahirap kahit nga mga open na mga regular student bago makapasok dun, nag-e-entrance exam, diba? Pag hindi sila nakapasa, no way. O, ganun yun. Hindi kayo pwede pagka hindi kayo nakapasa sa entrance exam, di ba? Kasi maraming mga estudyante na gustong pumasok sa isang eskwelahan na, lalo na sa PUP. Kasi, alam nyo ba, scholar yung mga bata dyan. Walang tuition fee. Di ba? So, ngayon, ikaw, gusto mong mag-ET-up. Aba, ay i-take mo na yung 5 subjects. Kailangan mo na i-enroll yon. Bakit? Aba, nakapasok ka na sa university na yun eh. Di ba? As ET-up student ka. Ano pa yung mo, di ba? O, kung gusto mo naman sa mas mahal na eskwelahan, sa mas gusto mo na eskwelahan, sa mas gusto mo na inaakala mo na magbibigay sa'yo ng magandang oportunidad, ay di doon ka. Ganun lang yun. Ang importante dyan, nakapasa na kayo sa assessment at nakapasok na kayo sa eskwela na yun. Kaya dapat, pag nakapasa na kayo sa assessment, mag-enroll na kayo kahit 5 subjects. Ganon yun.
O, di ba? Sana nakatulong.